Magandang buhay! Welcome to SAFC's Kaya Mo Na Pod. I'm Tiara, your host for today's vlogcast. Pero ano nga ba ang SAFC? SAFC is a non-bank financial institution guaranteed to empower the lives of the Filipino people through our financial services and collateral loans. If you want to inquire, click the link above or scan the QR code. Speaking of empower, our guest today is the epitome of empowerment. Isa siyang konsehal sa District 2, Pasig City. Sana hindi siya busy. Tara na! Okay, hi guys! So, ang guest natin for today ay si Consi Maro Martires ng Pasig City Councilor District 2. Consi, kamusta po kayo? Thank you. Okay naman. Kumusta din dyan nakita? Okay naman. How was your day po, Consi? It was a long day. Yes. Wala pang 3 p.m. Pag Monday kasi, our day starts at 6:30 in the morning. We have our first flag ceremony. And we have our executive breakfast and executive meeting na rin. And then after nun, may mga committee hearings. And then at 1 p.m., it's our regular session. So that's Monday for us. At times, after regular session, we still do committee hearings. Basically, that's Monday. Full plate na agad, Consi. Yes, Monday pa lang yan. Monday pa lang. Grabe, iba din. Ready na po ba kayo, Consi? Medyo marami po yung questions natin. Fire. Kaya po ba? Kaya po? Kaya niyo na? Bago po kayo naging isang konsehal, ano po ang mga ginagawa ninyo prior? Before a city councilor, I was elected 2013 na rin as barangay kagawad. Barangay councilor naman yun before a city councilor. And prior to that, I graduated 2007 Bachelor of Arts, major in legal management sa UST. Wow. Legma po. Yes, parang hindi ano. To make the long story short, nagkatrabaho. Siyempre, pag gumita ka ng hirap na mag-aral, ang hirap na bumalik. Pero still, the dream was, the dream still there. Then, nagnegosyo. Nagkaroon rin ako ng that time, 2008, 2009, nagkaroon ako sariling BPO with around 200 full-time employees din. Then, nagkaroon rin ako ng franchise ng isang Chinese restaurant. And then, habang mga nangyayari yun, napasok ako sa politika for some reasons noong 2013. Kasi my dad is in the politics naman since I was 9 years old, 8 years old. Alam ko naman yung mundo. Hindi ko lang naisip na bigla akong makakarating sa loob ng mundo ng politika. Ngayon, 2022, I applied kay Mayor Vico to be part of yung, kung tawagin namin siya, giting ng Pasig. Well, that's good kasi ang dami experiences ni Consi. So, it just shows na you really understand also the people. How is Consi Maro as a colleague? Nako! De joke lang. Nagulat ka pa. Si Consi Maro, he's very hardworking. He's a family man. Alam namin yon. Makikita mo na yung willingness niya, not just to learn, but to really serve. Pinaka napansin ko talaga kay Consi Maro, magaling siya yung sa pagbalanse nung kanyang oras. Nagagawa niya lahat, 100% sa trabaho niya, pero yung pamilya niya hindi rin niya nakakalimutan. Kaya yun talaga ang isang katangi-tangi sa. Ngayon naman po na nasa posisyon na kayo para mas lumawak ang pagtutulong niya sa community, especially in Pasig. Ano naman po yung mga advocacies that you heavily support? Kasi kami, when I entered the local government na, we were aligned with the vision of Mayor Vico. Na even if anong amount yan, pagka para sa tao, dapat para sa tao. Yes. 2018, hindi pa masyadong naririnig yung boses ng solo parents. It's a sector na tinutukan ko rin talaga. Then, luckily, may pinasang national law. And then, doon ako nag-pattern. Since 2018, lalaban ko na yun. Dahil nga, mahirap nang maging magulang ng may partner kayo. Yes. Paano pa kaya pag mag-isa ka? Before, may mga na-interview kami na nahihirapan pa silang i-admit na solo parent sila. Hindi nila maisigaw na solo parent kami at tinataguyod ko mag-isa yung anak ko. Kasi there's prejudice sa society natin eh. What I wanted is uplift yung first yung vision ng mga tao sa buhay. And there's more to life. If you want to achieve your dream, you have to work hard for it. I wanted people to have faith sa government. Hindi lahat ng taong gobyerno corrupt. Maaaring hindi pa ngayon, pero what I see is for the future, na yung next generation. In Pasig, we're pushing for people's participation. Bago natin i-consider yun, kasi gusto kong mangyari, ang ina-advocate ko talaga, is equip muna yung mga constituents namin ng knowledge what they are participating at. Kasi, di ba, madali naman tawag tayo ng public hearing kasi titingnan natin kung okay itong ganitong project.
Pero dapat bago natin ginawa yon, in-equip muna natin sila. Ano yung public hearing? Ano yung ibababa natin doon? Sino-sino yung mga kailangan natin doon? At ano yung expertise na kailangan natin doon? And then the next advocacy is health. Dapat regularly bukas ang ating mga health centers. May mga available naman tayong mga doctors doon. We have this program na paghahatid ng maintenance medicine sa mga senior citizens. That's only the tip of the iceberg. Ang gusto naming iparating doon, bukas yung health center. May existing dito ng mga programs. Yes. So those are the 4 advocacies na nabanggit ko, no, na inilalaban ko rin. It's a very good advocacy, actually. And we can't wait for that to happen in the future. Since 2019, nagkasama kami dahil ako yung nagbuo ng solo parent sa Barangay Santa Lucia. Since kagawad siya doon, sa kanya ko nilapit na baka pwede niya akong tulungan. Nung kagawad siya, medyo parang snobbish, di ba? Pero pagka nakasama mo naman siya, mabait siya at saka madaling kausap. Ang committee niya is appropriation, ways and means. So, medyo maraming trabaho sa committee niya at saka market. Kaya talagang pag trabaho, kailangan seryoso kami sa trabaho. Kahit meron kaming oras nung banding, may oras din kami ng biruan. Pero pag trabaho, talagang puro trabaho. Ay, si boss, nayatuloy ako. Message ko sa kanya, ano lang tayo, focus lang, and then dun lang tayo sa pinaglalaban natin. I can say yung mga reforma na naisulong ng council, no, sa kanyang pamumuno rin, nararamdaman na ng tao. Even up to the barangay level. I admire his work ethic, no, at natutuwa ako dahil sa sobrang sipag ni Councilor Maro. Malaking asset para sa city of Pasig yung kanyang ginagawa. And I'm sure na makikita ng taong bayan yung value ni Councilor Maro Martirez to the city of Pasig. Ang masasabi ko tungkol kay Consi Maro, una, talagang magaling. Mahusay sa trabaho. Talagang binubusisi, talagang pinag-aaralan. So, ang laking tulong para sa akin as mayor na merong konsehal katulad niya. Ano sa mga projects niyo yung pinaka-tumatak sa inyo? Sa akin? Sa inyo po. Kasi as a policy maker, we have several actually. Number one is, yun nga, in the ordinance of the solo parents na ipasa na namin. With Councilor Angelo naman, ito. Nagkaroon na ng mga beneficiary mga solo parents dito. Nagkaroon na ng cash subsidy, nagkaroon na ng tamang validation with them, nagkaroon na kami ng enough na data, nagkaroon na ng mga help desk ang bawat barangay. Ang pinakatumata kasi sa akin dito is, ni-live ko lahat ng pondo. Naka-live yan sa Facebook, mapa-pondo ng barangay yan, mapa-pondo namin yan. Transparency. Nakabukas yan. Anytime ang kailangan mo ng kopya ng budget ng lungsod, makakuha. In fact, online nga yung appropriations ordinance namin. Saka ang saya lang na nagtatanong na yung tao. I really don't find it offensive kapag may nagtatanong sa akin about the budget, about the expenditures ng government. In fact, tinitingnan ko siya as validation. Yes po. An improvement for the people. Improvement. As validation para sa trinabaho natin. At least aware na tayong lahat. Pwede naman palang ganyan eh. Pwede naman palang may pakialam talaga tayo, hindi lang sa mga sarili natin eh. Pwede naman palang for the greater good yung pinagagawa natin. Eh ngayon, Consi, na you became more inclusive and shown them their rights. They're able to stand up for themselves and actually be educated of what they can have and can do, which is very great for Pasig City. And that's not all the time that we have a government unit raise those concerns. In-line po tayo sa mga programa ni Mayor Vico, especially sa pagiging transparent and accountable po ng mga government official. Tayo po ang magbabantay ng pondo ng taong bayan. Lahat po tayo malaya at take advantage natin yung eleksyon sa pagpili ng tama at maayos sa leader dahil tandaan po natin ang gagawin po natin ngayon na hindi lang sa Pasigueño para ngayon, pero sa Pasigueño nang inaharap. Mabuhay po ang bawat Pasigueño at God bless po sa inyong lahat. Kailangan mo ba ng cash? Kaya mo na with SAFC. Cash pang puhunan sa negosyo o extra funds. One-day approval lang. Kapalit ng ORCR as collateral. Matutupad na ang dream business mo. I-click ang link sa caption to apply. As a musician, very passionate siya. Very passionate siya.
Ganon din siya sa service, sa public service. Dependable, trustworthy, tsaka someone you can lean on, really. Kilala namin kayo bilang konsehal and ngayon na gusto namin kayo makilala as a musician for the whole netizens to see. Paano po nabuo na naging konsehal po kayo tapos nagigitara pa kayo, kumakanta pa kayo? How did it start po? Matagal na kami tumutugtog, more than 20 years na rin. Nagkaroon opportunity na biruan lang sa hangout nga. Sa hangout. Nangyari, ano. The next thing, nagre-release na kami ng pangalawang single. Tapos, nung isang linggo na, sa Wish Bus na kami. Parang, Oo nga po, congrats, Consi, sa Wish Bus. Parang, talaga ba nandito na agad tayo? Well, to be honest, ang first gig, official gig ng Marupok this year lang, February 14. Bakit nga po? Di ko po kasi natanong Bakit po ba Marupok yung name niya? Sa totoo lang, kasi ako si Maro. Walang ibang explanation. Walang hidden meaning. Walang hidden meaning. Pangalan ko siya at wala namang marupok sa amin. Wala po ba? Ibang arts yung pag-perform ng live. Ibang arts yung kakanta ka ng live, tapos masaya kayo. Ibang art rin yung nagre-recording ka. It's totally different siya. As in, kami dalawa ni Consi Pao talaga yung gumawa nitong Takas. Laging may iba't ibang anggulo ang isang kanta. You may listen to it and interpret it differently. Yes. It's a song about grief. It's a song about desperation. It's a song about finding everything hard to accept. Our first song, Sensitibo, masaya lang siya pero it's about lost. Nawalan ka. Then yung second song, yung Takas, dahil nawalan ka, you are such in a lost na talagang nagluluksa ka ng todo. And iniisip mo, sana mapuntahan ko yung mundo na nandoon yung perfection na yun. Weeks and months kayo nagre-record. Paano niyo po nababalanse yung pagiging konsehal ninyo and musikero? Pag may holiday, Holidays po. we don't have to be in the same studio at a time. Ganun na ngayon. Dati kailangan sabay-sabay. Pag may holiday, pag may madaling araw, or pag may gabi na, basta may bakante na kahit pa paano maipapasok. As long as everything is planned, wala naman talagang busy tao. As long as everything is accepted na may task ka, hindi mo pwedeng sabihin, ay, ang dami kong ginagawa. Pwede mo naman sabihin, teka, schedule natin sa ganito kasi ito yung schedule ko ngayon. There are people na nasa ibang larangan. Kasi kayo, yung passion niyo po, nadadala niyo pa rin. Nasa ibang larangan and hindi na nila natutupad yung pangarap po nila. Just because they think na they're too late or, di ko na kaya yan. Ano pong ma-advise niyo po sa kanila? First, it's never too late. Lalo, kung passion ang pinag-uusapan, walang timeline ng passion. Walang timeline ng success, walang timeline ng pag-achieve ng mga dreams natin. As a person kasi, I've always been very competitive with myself. Hindi naman ako competitive sa ibang tao. Like kung nakikita yun, I don't have to prove anything sa ibang tao. Laging sa sarili ko lang naman. Swerte lang kasi ako na binigyan ako ng mga magulang ko ng enough confidence to achieve whatever I want. So sa mga taong nag-struggle, it's never too late. Well, it's the message of the Marupok band, no? It's never too late to dream. Even in my case, kasi I've always dreamt of being a lawyer. Sa totoo lang, hindi ko pa rin siya binibitawan hanggang ngayon. Makikita ko pa rin yung sarili ko a year or two from now, kung mag-aaral ako ulit. Just hang in there and do the grind. Walang madali sa buhay. That's why I don't judge it by generation. I don't judge it by age. I judge it by the way we react. Kasi mahirap talaga. That's very validating po for us, for the rest of the generation na naiintindihan niyo rin po yung issues namin, problems namin, which makes you as a counselor very inclusive po talaga. Ano po ba ang future goal ninyo for Marupok? Kami will keep on creating music. We'll keep on writing songs and if you're asking for the plan, sana hanggang kahit matatanda na kami, gumagawa pa rin kami ng kanta.
And we'll listen all the time. Thank Hanggang you. matanda na kayo. As a husband, alam mo, pinaka gusto ko talaga sa kanya is yung very respectful siya sa akin. Kung ano yung mga desisyon niya, kailangan kino-consider niya yung how I feel. Kumbaga, laging ang priority niya kami. Hindi siya kasi sobrang showy sa yung sa pagmamahal niya na yung talagang how is he as a father, sobrang protective. Hindi siya strict pagdating sa grades. Pag nagagalit na ako, konsentidor na yan. Pag no ako, yes siya. Laging gano'n. So ako yung strict kasi sa mga bata. So siya yung, hindi okay lang yan, mo siya, ganyan. Other than being a counselor and a musician, isa ka ring family man po, Consi. So how are you as a father and as a husband? Malambing po ba? Strict? Fun? Ay, ang hirap sagutin ng tanong na yan. As a husband po muna, as a husband. Well, I'm trying to be a good husband. I'm trying my best na kung ano yung tingin niya na kung bakit kami kinasal. I'm still the same person and I'm still as passionate as ever. Wala ko, feeling ko dami kong shortcomings. So, ang ginawa ko, I found a way na makasama ko siya everyday sa lahat. Para alam niya na yung nangyayari. Kasi I want to share everything eh. Second question is, as a father, lahat ng advocacies na ginagawa ko, it's because nakikita ko yung mga anak ko. Makikita ko na dito sila lalaki. Dito sila tatanda. Ako ang may dahilan, kaming mag-asawa ang may dahilan, kaya sila nandito sa mundo eh. We have to make sure na maganda yung mundong titindigan nila. Given the opportunity na meron ako ngayon as a public servant, I'll do that. Ako bilang tatay, whatever I'm doing, all the inspiration is from them. Minsan madadapa rin sila. I'll make sure na marunong silang tumayo ulit. Hindi ko naman sila sinasabihan, huwag kang lang madapa eh. Ang sa akin, pag nadapa ka, dapat matuto kang tumayo ulit. Pag nasugatan ka, marunong kang gamutin yung sarili mong sugat. At the same time, matuto kang tumakbo ulit at pagkatapos. Yun lang naman. May labs. May labs kasi yung tawagan namin, may labs. 14 years. Yeah, we've been together for 14 years. Basta, andito lang ako palagi. Susuportahan ka namin ng mga bata. Alam naman namin na lahat naman ng ginagawa mo para sa amin, para sa Pasig. Alagaan mo lang din talaga yung health mo. Sana medyo sumunod-sunod ka naman paminsan. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. Ano naman po yung bonding ninyo, kayo pong mag-asawa? Mahilig nga kami magkantahan. Mag-golf. Dati kasi ako lang nag-golf. So talagang pinilit ko siya na kaaral ka para magkasama tayo sa maglaro. So imagine you'll spend half a day. Doon lang kayo, under the sun and mga puno and greens. Sobrang saya nun. And ang talagang kalaro ko niyan is yung dad ko. Kaya when he passed away, sabi ko nga, when I delivered yung eulogy, sobrang nasulit ko naman yung tatay ko. And I never failed, lalo na kapag birthday niya, to say kung gaano ko ka-proud sa kanya and gaano ko siya kamahal. Kasi baka minsan natitake for granted natin yun. Lagi kami nag-golf before. It was so strong actually before pa mangyari sa kanya yung mga nangyari sa kanya. Nagba-basketball pa kami. Oo nga. Sino po mas magaling? Olympian yun eh. Ibang usapan yun. Sa golf po, sino po ang... Sa golf, totoo lang, mas magaling ako sa kanya. Pag may oras, mag-fairway. Tapos, si Sir Yoyong po yung kasama ninyo the whole time? Most of the time. Kaya kami, ng misis ko. Kamusta po ba, Sir, yung relationship ninyo as father and son? Actually, ang ganda ng relationship namin. Marami pa ako nakikita naiinggit eh. Kasi we get to do things together eh. Nangangampanya kami magkasama, kumakanta kami magkasama, nag-golf kami magkasama, nag-basketball kami magkasama. Even if 40 years yata ang gap namin, almost. Siya yung nagturo na alagaan yung mga health namin. Sa idea ko na sobrang ganda niya, gusto ko magkaroon din sana ako ng ganung relationship sa mga anak ko pagtanda nila. Si Dodong, ang bayo ko. Dodong, ang amo ko, si Buslab. Dodong! Hoy, talaga nga parang amukha nung nasira mo asawa. Oo. Did he influence you po to become a public servant? Yeah, in a way. Pero I know at the back of his mind, ayaw niya. It's a different word, yung politics. Kaso at the back of that, at the end of the day, politician kayo.
you are really a public property. Lahat, kahit anong gawin mo, kahit anong ipakita mo, people will see what's wrong with that. Sabi nga ni Kong Roman lagi, ang totoo namang mga superhero natin, hindi naman yung mga napapanood natin. At the back of our minds, kahit unconsciously, ang mga superhero natin, mga magulang natin. Sila yung pinaka-ideal na tao para sa atin. One way or the other, pag naging magulang ka na, you'll try to be a superhero rin sa mga anak mo. For our rapid fire segment, Consi, we have here questions and you should answer them as fast as you can. No explanation. Whatever you say, yun na po yan. Yun na po kayo, Consi. Sige. Okay lang po kayo? Sige, game. Okay. If may theme song ang buhay mo, ano yun? Ikaw ang aking mahal. Bola o gitara? Oh my! Gitara. Gitara. Bayan o banda? Bayan. Ano ang paborito mong ulam? Paborito kong ulam. Paborito kong ulam. Inihaw na ulo ng salmon. Kakaiba yan. Favorite flavor ng ice cream? Cookies and cream. Jordan o Lebron? Jordan. Jordan. Bidet o tabo? Bidet, grabe naman. Yung bidet na pwede ka pa lumipad pag, pag dalawa yung bidet, lilipad ka na dun sa... Ano ang pabango mo ngayon? Pabango ko ngayon? D&G yata. Wow. Dolce & Gabbana ba? Yeah. Early bird or night owl? Night owl. Siyempre, kakanta-kanta ko kayo. Okay, ano ang advice ninyo sa mga taong nawawalan ng motivation sa mga pangarap nila? Laban lang. Laban. Favorite marupok song? Takas. Greatest inspiration? Hinday. That's all. Thank you po, Consi. Thank you. Thank you so much. May tagline po kami na kaya mo na because we want to empower the Filipinos na yung dream business, dream car, dream house, dream life nila, ma-achieve nila through our financial services po. Kasi we want to achieve that with them. So, if pwede po, sabay po tayong magkaya mo na sa camera. Kaya mo na! Ayun na nga, from being a counselor to a musician and a family man, it just shows that with the right heart, you can do anything. According to Consi Maro, it's never too late, so take that step. And if you want to achieve your dream business, dream car, dream house, or dream life, click the link in the caption or scan the QR code. Again, I'm Tiara from SAFC, always saying na kaya mo na. Hi everyone! Ako nga pala si Maro ng Marupok Music. Please do follow us sa lahat ng mga social media platforms na meron tayo. Nando doon kami. And please do stream our music sa lahat rin ng mga streaming platforms. Nandun din kami. We are under Yellow Room. And please, again, stream our music and follow our pages. So, kailangan muna natin sila hintayin. Hanap muna tayo ng food. Let's go. Habang hinihintay natin si Consi Maro, kakain muna tayo kasi baka medyo matagal yung pag-file nila. Very delicious, the egg drop. Sinino ko?